Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto na naman si Senator Trillanes. Magre-resign daw sa pagka-senador kapag di totoong may tinatagong yaman si President Duterte. Mantakin nyo, pinagpapaliwanag si President Digong sa 2 bilyong piso na nakatago raw sa bangko. Wala namang ebidensyang napapakita itong si Trillanes. Anong say nyo mga ka-KP? Ayun, kahapon ho, nagsalita na ho ating pong Pangulong Duterte at mismong hinamon ho niya itong si Senador Trillanes na magpakita ng kanya pong mga ebidensya laban ho dito. So, ang burden of proof na kay Senador Trillanes ngayon. Meron kang mga dokumentong magpapatunay, labas mo. Yan ang sabi ng ating Pangulong Duterte. Tama nga naman. Kay akusa ka, pagkatapos mamaya papaliwanag mo, parang ginawa mo You are guilty until proven innocent. Yun. Ganun ang dating nun. Kaya mga ka-KP, magbigay ho kayo ng inyong pong mga opinion. Ipadala ho yan. Hanapin ho ninyo ang aming pong Kilos Pronto page sa Facebook at mag-like at ibigay ho ninyo ang inyong pong mga salubin. Babasahin po natin yan mamaya. Eto naman mga KP. Isa pa. Mabilisan tayo dito. Pasadahan na ng DOJ. Nag-file ngayong hapon kanina 3 counts and drug charges versus Senator De Lima. Bakit? Involvement sa illegal drug trade sa Bilibid. Naku Ben! Ang balita ko daw ho'y handang-handa na daw ho itong si Senador De Lima. Nag-impake na ho ng kanyang mga gamit. At siyempre, gusto rin po daw ho niyang magkaroon ho siya ng isang safe place dahil ayaw daw ho niyang ma-EJK. Naku. Alam mo kapag ikaw'y nakapiit na. Okay. Ayun, yun. Eto naman, sa Lunes, posibleng baka paggising natin may warrant na si Senator De Lima. Hindi pa nararaffle kanina, hindi nangyari. So babagan na lang natin sa Lunes. Pero latest dito, Ben, meron ng lookout bulletin. Ito pong si Senadora Leila De Lima at inaantay na lamang ho ang whole departure order ang korte magpapalabas niyan. Kapag meron ng kasong na isang pa dyan. Okay! Ito na ho, mga tugunon ninyo. Sabi ni NG Amayim Trillanes, huwag ka na maghamon. Kahit hindi mo ipangako ang pagre-resign, we will push you to resign. Okay, si Joey Lomerio, the presumption of innocence, the burden of proof, and the requirement of proof beyond a reasonable doubt. Hindi puro tamang hinala, kahul dito ng kahul doon. Nagtatawag ka ng kapwa niyang mga kalyeng mga askal. Yun na lang sabi natin. Alam mo, Lex, kung ako... Magpadala ko kayo ng inyong mga komento. Pero quickly lang, Lex, hindi ko maintindihan. Ito yung issue na nakaraan na, pero before election pa yun. Oo, binubuhay. Natatawa ko ito, may sagot na dyan si President Digong. Meron na. At sabi nga ni President Digong, sa kay Trillanes, ikaw magpakita ng ebidensya. Uulitin ko, puro na lang daw hangin ang nasa utak ni Senator Trillanes. According to President Digong yan. Ako, para sa akin naman, itong punto ko kahit na anong gawin ni Senator Trillanes, hindi siya makakaharap na ebidensya. Alam mo bakit? Bakit? May bank secrecy law Ay, iyan ang problema. Kapag meron siyang kopya ng account records ni President Duterte doon sa bangko na yun, labag sa batas yun. Kaya naman pala ang lakas ng loob nito. Diba? Sasabihin magre-resign siya. Kaya wala makukuha. Kaya nag-iingay. Okay, mamaya babasahin po natin ninyo po mga salubin. Ito sabi ho ni Esther Orongan, Trillanes ang nag-aakusa, dapat siya rin ang maglabas ng ebidensya. Ay, burden of proof na sa Sina Singson, hindi nga siya nag-resign nung panahon ng kampanya. Sabi niya, pag mapapatunayan ay mali siya, may milyon si President Duterte sa BPI. Sus Mariosep, wala naman siya napakita. Kaya lakas ng loob. Mga bossing, malakas ang loob ng isang tao nagsasabing ako'y magre-resign kapag mapatunayan na talaga may tinatago. Paano mo papatunayan, Senator Trillanes? Saan mo kukunin yung ebidensya? Di ba? May bank secrecy. Sus Mariosep, kunting isip lang dito. Huwag yung puro dito ang bibig. Dito, hindi dito. Nauunang bibig mo kaysa dito. Gagamit ng kunting utak. Okay, si Ruel Halud, sabi niya, papansin
panggulo pa. Akala mo, Trillanes, maniniwala sa iyo ang taong bayan? Hindi. Lalong naiinis sa iyo ang mga tao. Yun. Si Jeric Lodonyo, lakas ng loob mag-resign kasi naman patapos ng termino niya, kaya pa pogi para sunod na eleksyon. Takbo uli. Kwento mo, Pagong Trillanes. Ito naman si Abdul Wahab Toyongan. Sabi niya, boss, sabi ni Sundalong ni Trillanes, reputasyon daw niya ang nakasalalay dito. Ginagawa niya raw ito para mamulat at taong bayan. At yung die-hard supporter ni Pangulong Duterte, sarap tadyakan sa lalamunan eh. Sabi ko. Kami ho, babasahin ho namin, hindi namin sasalain. Okay, sige. Si Jamel Castro, resign? Anong mapapala ng sambahinan sa pag-resign mo, Trillanes? Marami pang matutuwa. Wala kang kinabukasan bilang politician. Kahit barangay chairman, walang boboto sa iyo matino. Di ka kawalan sa gobyerno, lalo sa aming maraming Pilipino. Sabi, yan, wala hong sala. No filter. Yung aming binabasa. Okay. Mario Joseph. Ang ano ko dyan, kaya ulit-ulitin ko po, kapag hinamon mo ang isa pong inaakusahan mo na meron pong tagong yaman, ang ano ho dyan, paano mo ito mapapatunayan? Dahil nga ho, kapag ikaw ho ay merong mga aligasyon, saan ka kukuha ho ng ebidensya mo? Di ba dapat to sa bangko? Ang bangko ho, ay magbibigay lamang ho sila ng kanila pong mga transaksyon o yung mga dokumento kapag meron pong permiso mula po sa depositor. Yes. Pero pag sinabi ho ng depositor, wag. Unless, kung ito po ay nakaw, pwedeng pumasok po dyan ang AMLAC. Yan. Pero hindi mo napatunayan eh. Yun ang problema. Ang pinakapunot dulo nito, Lex, para maging malinaw, yung ebidensya dapat pakita mo. Kaya lang, inamin naman ni Antonio Trillanes, sa senador, na wala siyang mapapakitang ebidensya. Kaya lang, sinasabi niya, ang patunay dapat kay President Digong. Mali naman. Ano to? Mario Joseph. Pero ito, abangan ho natin sa Lunes, abang-abang. Abang-abang ho to sa Lunes. Alam niyo ho ba bakit sa Lunes abangan natin? Kasi tingnan ho natin kung makakalabas ho yung warrant ho laban kay Senator Leila de Lima. Bumilis ang ano. Ay, ano sa palagay mo, Lex? Dapat, today dapat yun eh. Biyernes, hindi po pwede. Kasi Sabado, kapag sakaling nakuha ka, warrant, tapos no bail, Lunes yan. Lunes na yan. Baka Lunes yan. Depende sa judge. Depende sa hukom. Sa ano yan? Muntinlupa kasi. Na-i-file yung kaso. Sa City, Muntinlupa. Sa Muntinlupa RTC yan. So, hindi rin sa kulungan, ha? Panlalaki yun eh. Dito siya sa correctional siguro. Siguro, abangan natin yan, ha? Dahil kung ito, matagal na ho itong inaasahan ni Senadora Leila de Lima, na siya daw ho, meron pong ilalabas daw ho warrant of arrest. Ma'am, ito na ho inyong inaabangan. Di ba? Alam niya eh. Alam niya naman eh. Talagang niya, sinasabi niya, although sinasabi niya, ito'y political persecution para sa kanya na talagang para doon sa mga opposition na lumalaban. Ganun yung tema. Pero Lex, medyo maiba lang ang usapan. Ang bawat posas may sariling mga sizes. Nako. Depende sa iyong risk at sa kamao. Ganun ba yun? Oo, kumusta naman? Yung posas niya. Kasya dito. Siyempre, pag pinosas ka, may warrant, hindi ba? Ano bang dapat? Nakaganon o nakaganon? Sa likod, sa harap, pwede, lagyan mo ng jacket. Pag ang isang senador, inaresto mo. Ano yun? Honorable yun. Hindi mo pwedeng pusasan. Huwag mo pusasan. Kaya unless, yung plastic lang yata ang pwede. Ay, iba naman yun, pang-criminal yun eh. Hindi, pwede yun. Pwede ba, plastic? Kaysa naman posas, kakahiyaya naman yung posas. Pwede rin, humingi siya ng wheelchair. Para hindi siya pwedeng pusasan. Oo. Kasi maawa. Sabi niya, may sakit ako. Pwede. Wheelchair. Parang kilala ko yan Di ba usually gano'n naman ginagawa nilang medical alibay? So, yung mga posibleng mangyayari na pagkatapos na hospital ako, diretso sa emergency. Hindi matutuloy. Tapos sa hospital, arrest ka na diretso. Pero ngayon, di tatalab yung mga gano'ng drama ngayon. Sabi niya, kung ginawa mo yan noon, gagawin ko sa'yo ngayon. Nako!